Magandang umaga, Pilipinas. Ito ang MNB News. At ito ang mga balita. Bagyong Richard, libo-libo ang sinalanta, milyon-milyon ang nabiktima. Isang patay na biktima namataan sa Dapitan City. Miss Chris Aquino gustong tumulong sa mga biktima ng bagyo. Bagyong Richard, libo-libo ang sinalanta, milyon-milyon ang nabiktima. Maripol, Sir Cordero. Sa loob ng mahigit 3 linggo, nakadanas tayo ng mapait at kagimbal-gimbal na pangyayaring hatid ng Bagyong Richard. Ang pinakamalakas at malupit na bagyong dumaan sa Pilipinas sa nakalipas na 5 dekada. 35 provinces ang sinalanta, kabilang ang 300,000 katao. 199 ang naitalang nasawi at 180,000 na pamilya ang nawala ng tirahan at hanapbuhay. Ang maladilubyong pangyayaring ito ay mas matindi pa sa nangyari sa Pampanga at Carabi probinsya dahil sa pagputok ng Bulkang Pinatubo. Isang patay na biktima namataan sa Dapitan City, Maripol, si Hasen May Bohol. Yes sir. Nandito tayo ngayon sa lugar kung saan makakapanayam natin ang inang nawalan, isang baktin, maliit na baboy. So ma'am, anong gusto niyo iparating sa taong bayan? Ma'am, anong gusto niyo iparating sa taong bayan? Ano pong nararamdaman niyo ngayon kung saan kayo ay nawalan? Opo, salamat po. Yan po ang kabuuan ng ating panayam sa isang inang nawalan. Ako po si Hasen Bohol, reporting. Maraming salamat, Hasen. At ngayon, pakinggan natin si Ms. Nel Hope Abindan doon sa Dapitan City. Yes, sir. Nandito ako ngayon sa evacuation center dito sa Dapitan City, kung saan makikita ninyo ang daang-daang pamilyang nagsisiksikan dito sa isang classroom. At ngayon, may makakapanayam ako na isa din na nawala ng tirahan at mga anak nang dahil sa Bagyong Richard. Ma'am, ano po ba ang inyong naramdaman nang kayo ay nabiktima sa Bagyong Richard? Ngayon po, nanda namin takot, saka wala po kaming tubig ngayon, wala kaming pagkain, kulang-kulang talaga yung pagkain namin, wala kaming bahay, lahat nasira, pati kabuhayan namin wala. Saka maraming mga nagkakasakit na dito, lalo ng mga bata po. So ganun ma'am, ano po ba ang nais niyong iparating sa ating gobyerno? Ang nais ko lang iparating sa ating gobyerno na tulungan niya kami sa aming mga kailangan dito at saka sa mga may mabubuti mga kalooban, tulungan niyo kami. Yun na po. Salamat. Okay. Maraming salamat po ma'am. At narinig niyo ang kanilang mga hinaing sa mga biktima ng Bagyong Richard. At ito po si Miss Nel Hope Abindan nagbabalita. Back to you, Earl. Maraming salamat, Manel. Miss Chris Aquino gustong tumulong sa mga biktima ng bagyo. Pakinggan natin ang kanyang interview, kani-kanila lamang. Magandang araw sa lahat. Ako po'y nakikiramay sa lahat ng mga nawalan at nakikisimpatiya sa lahat ng mga naslanta ng Bagyong Richard. Hindi nga po may people in Dapitan, ako po'y kumakatok sa mga pintuan ng inyong mga puso upang humingi ng tulong sa biktima ng bagyo. Sa mga handang tumulong, sumadyalang po kayo sa mga NBN station. Maraming salamat po sa lahat. At ngayon, mga kaibigan, pakinggan natin ang Pangulo ng Task Force Bagyo na si Ms. Leonel Hope. Kami sa Task Force Bantay Bagyo ay taos-puso pong hihingi ng karagdagang tulong para sa mga taong nasalanta ng Bagyong Richard. Kung nais niyo pong ipaabot ang inyong tulong, maaari po kayong mag-text o tumawag sa mga numerong naka-flash sa inyong screen. 2626 para sa Smart,
at 4644 naman para sa Globe at mag-email sa www.whattheito.com. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga tumulong at tutulong. Maraming salamat po. At yan ang mga balitang aming nakalap sa nakalipas na magdamag. Hanggang sa muli, ito ang MNB Makahadlok na balita.